June 12. Mga oras na. 5 a.m. So, balik muna tayo sa monthly again. So, lagi kong binabalik dyan parang masanay yung mata natin sa top-down analysis. Again, from last week, so indecision. Bakit indecision? Dahil may maliit na body. Yan. Tapos may buntot sa taas at may buntot sa baba. Yan. Kung i-check natin yung indecision na yan, pwede tayong bumaba ng weekly. Yan. Yung June kasi is, eto na siya, 1, 2 weeks na. So, ibig sabihin, eto yung May. 2, 3, 4. Diba? So, 5. Ayan. Kung chichikin natin ng crosshair yan, tatapat natin dito. Dito ang start ng, di ba? Papansin nyo sa baba is 427. Dito, 504. So, somewhere dito, nag-umpisa yan. So, pwede nating lagyan ng vertical line. Yan. Baba tayo uli ng daily. Hanapin natin yung May something, hanapin natin, May, yan, dito lumalabas yung sakto niyang umpisa talaga. So, this is May, yan, May 1, dito kasi is April 30. April, May 1. So, yung market, kung dito nag-umpisa yung May 1, dito ang open niya. Yan. Tapos, hanapin naman natin yung May 31. So, ito ngayon yung May 31 kasi is Sabado. So, May 30 lang. Kasi Sabado, close ang market. So, ito ngayon, hanggang dito yung last month. Punta tayo, lagyan natin ng vertical line. Kung ito naman, ang May 30, saan siya nag-close? Dito siya nag-close. Ayan. Kung lalagyan natin ng horizontal line, ayan, kuha tayo ng horizontal line. This is your horizontal line. Lagyan natin ng from opening ng May 1 to closing ng May 30. Lagyan natin. Ayun. So, ibig sabihin, nung nag-open siya nung May 1, sa price kung saan siya nag-open, bumaba, tumaas, nag-break nung resistance, tumaas, bumaba, para i-retest yung support. Kasi from resistance na break siya, naging support. So now, itong support na to, binrake niya, naging resistance yung support na to. Then, eto. This is now your low, and this is now our high for the month of May. Then, tumaas ulit to test the resistance. Break niya, the resistance now turns to become support. And then, binalikan niya,
yung support, sinubukan niyang butasin, pero nag-failed siya, yung tinatawag na peak breakdown, gano'n. Kasi na-maintain niya yung support na yon. So, yan yung makikita nyo sa monthly na indecision. So, ito yung high, ito yung low. Ito yung open, ayan. Ito naman yung close, and then. So, kaya yan naging mahabang wick sa taas at mahabang wick sa baba. Pero mas luminaw nung nagpunta tayo ng daily kasi sa monthly, diba? Sa monthly, ayan, although na alam nating may buntot sa taas at may buntot sa baba, hindi natin alam kung ano yung galaw sa loob. Kaya ang ginawa natin, pumunta tayo ng daily. So, mas malinaw ngayon na bumaba muna, tumaas, at bumaba uli, at tumaas, at na-maintain yung support. So, kaya kung ang titingnan natin ngayon ang June, ito yung June. Ayan. Diba? So, from here, ayan, diba? Ito yung nilalagyan ko ng, yan, yung week na yan, yung body na yan sa daily. Lagyan natin ng trend line. So, this is the trend line. Kuha tayo ng trend line, lagay natin doon. So, ayan yung naging breakout ng June 2. The body ng candlestick na green is more than 50%. Somewhere sa area na to, may rejection, kaya umihintong pilit dyan for a retest. So, since dito siya nanggaling, nire-retest niya ang pilit yung area na yan. This is attractive sa mga buyer kasi mura. And obviously, nakikita na natin ngayon, tumataas siya. Diba? Then, baba tayo sa 4 hours. Sa 4 hours, katulad nung sinasabi ko nung last week pa, ito, this is now the buyer zone. And then, maglalaro dito yung price. O yan na, lumaro na siya dyan. Naglaro na siya. So, the reason again kung bakit ko inuulit-ulit, para matandaan natin, gano'n. Kumbaga, itong, let's say, kung talagang ito yung ititrade natin, nakamarka sa utak natin yung galaw niya. So, ngayon, from this rejection na nag-start siya, so nagkaroon ng high, so low, high, low, or higher low, simply because mas mataas siya kumpara dito, and then another higher high, simply because this high is higher than this high, and then bumalik for another low, or higher low, simply because this is higher than this low, and then umangat for another higher high, and then bumaba for another higher low, and this structure now is a market structure for an uptrend. And then kaninang maga, ayan, nag-bounce siya. So, eto pa yung higher high. So, hindi pa natin masasabi ngayon na higher low ito, not until ma-break niya tong higher high na to. But, kung titingin tayo sa kaliwa, asan yung next resistance? Eto siya. Susunod, eto. Yung area na yan. So, ibig sabihin, kailangan lagpasan niya to, at least dito, para masabi natin na higher high. Kaya lang kung ako, hindi na ako papasok dyan. Si gold kasi, malingon ka lang. Minsan, maaring ito, mga 100 o 200 siguro to. Tingnan natin. Maaring malaki to, pero pag nalingat ka dyan, minsan, ayan, naangat siya, pero pwedeng bumalik na yan dito for another higher low. Kasi masyado ng, kung papasok ka kasi dito, let's say, papasok ka dito,
Dyan. Pasok ka dyan. Medyo masyado nang malapit yung susunod na resistance. Eh kung bumalik yan, biglang bumalik yan, di ba? So yung risk-reward ratio, hindi na siya pasok. Kaya pag mga ganyan nasa gitna na, yan, malapit na rin. Maaring huminto rin dito yan. Hindi natin sigurado. So hindi na yan ideal na pinapasok. So since this is uptrend, pinaka-safe niyan, hintayin uli dito yan. So, maaring mamaya, bukas. So, maaring hindi bukas, pero yung importante, hintayin mo somewhere dun sa, you go with the trend, sabi nga. Ano bang trend? Uptrend. So, the best na dito ka maghintay for another buy. Ayan. Yung iba, nag-sell talaga dyan. Ayan, nag-sell. Kasi, pwede naman. Kaya nga lang, medyo risky. Para sa akin, ha? Pero yung mga scalper, kuha nila talaga yan. Pag may trabaho ka, mahirap bandayan. So, yun lang muna.